You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Pagpasensyahan nyo na po ang angle ng ating vlog ngayon kasi nandito lang ako sa car and ang hirap hanapan ng magandang angle yung dashboard ko. Alam niyo ba kagabi, nanonood ako ng mga vlogs ko from way back. First time that I ever uploaded a vlog on the internet, aka YouTube, was in 2011, December 2011. Naalala ko kapapanganak ko pa lang noon sa panganay ko, si Ate Sehi. We're talking about what? 12 years? Hindi ko naman pinanood lahat. Sabi ko sa sarili ko, girl, kaya pala lang nanonood sa'yo dati. Alam mo yung feeling na pinapanood mo yung sarili mo, pero ikaw mismo, nag-cringe ka. Kasi parang, girl, that's not how you do it. Or parang, hindi dapat ganyan. Or, you could do better. Nakakatawa siya. But it's also a nice experience. Kasi, nakocompare ko yung aking progression, ng improvement ko all throughout the years of vlogging. Siguro napapatanong kayo or nag-iisip kayo, bakit hanggang ngayon wala akong resulta kung nagva-vlog ako way back 2011 pa. Mga be, hindi kasi ako consistent na nag-upload before. So may mga times na let's say 2 years na straight wala akong ina-upload. Tapos mag-upload ako ulit, mga siguro within a few months, tapos magsa-stop ulit ako. Alam yung mga ganun ba? So hindi talaga siya kasi hobby lang siya for me. Was and it is still my creative outlet. Yung pinagkaiba lang dati, kasi syempre wala pa namang monetization. Yung mga tao, pag nag-upload sila ng videos sa YouTube, hindi pa naman uso dati yung Facebook pero yung tao ay nag-upload sa YouTube talagang dahil gusto nila or wala, natutuwa sila or talagang yun yung gusto nilang gawin and not because of money. Bear with me kasi meron akong hopefully isang motivational or isang inspirational na masasabi about this whole experience, no? Hindi lang talaga siya story time. Going back, yung video or yung vlog, let's say, was uploaded, let's say, 5 years ago, tapos yung views is nasa 100 plus lang. Compared ngayon, pag nag-upload ako ng video, may it be sa YouTube, may it be sa Facebook, pag nag-upload ako ngayon, yung 100 plus views na yan, minsan less than 24 hours of uploading, nakukuha ko na yung views na yon. I'd like to think na it happened because now I know better and now I know na kung ano yung talagang gusto kong gawin and na-improve ko na yung sarili ko. Alam ko na kung anong vibe yung gusto ko. Nag-aralan ko talaga siya, mga be. Nanonood ako ng mga ibang vloggers. Well, first of all, na-entertain ako sa kanila. That's why pinapanood ko sila. And second of all, I study how they do their vlogs. I study kung paano sila magsalita, ano yung mga pinapakita nila, ano ba yung vibe, ano ba yung nafe-feel ko every time I watch their vlogs. Tapos, I try to incorporate that in my own vlogs. Siyempre, ayoko namang kopyahin, no? I also don't want you to think na original to original talaga ako or yung mga ginagawa kong vlogs. Kasi may mga ano na yan snippets na yan of inspiration from other vloggers. Siguro sa mga ibang tao sa 12 years na yun, bumitaw na, nag-stop na mag-upload ng completely, as in like hindi na talaga, wala nang planong bumalik. Pero ako, nagsa-stop man, I still went back. It's because love ko talaga yung vlogging. Now, sa awa ng Diyos, and thank you universe, kasi ang ating mga vlogging or mga social media platforms, well, not all of them, but at least yung dalawa, monetized na. So, kahit pa paano, meron na tayong na-open na avenue for earning an income uploading videos. You don't have to be great to start, but you have to start to be great. Always remember that, mga be. Quitters never win. Alam ko marami sa inyo na mga nagva-vlog din. Well, I guess hindi lang tayo magfo-focus sa pagva-vlog, no? Let's just say in general and in life, kung meron kayong gustong maabot sa buhay and feeling nyo ang slow ng process, feeling nyo ang slow ng growth, huwag kayong bumitaw. Just keep on doing it. Push it, push it, push it. One day, sasabog din yan. One day, makakamit mo rin kung ano yung gusto mong makamit. Let's say kung sa vlogging, one day, magiging monetized ka rin. Look at me, 12 years. Well, granted, yung aking YouTube channel was monetized 2 years ago. It's still a long time compared sa ibang mga YouTubers, sa ibang mga vloggers na naging consistent.
So I think that's the only thing na I regret doing is not being or was not being consistent.